sa atong pinalanggang Mayor Jose Relampagos, sa atong City Administrator, Sir Solis, o sa atong sab nga mapasganon nga aktibo nga konsehal, GM Relampagos. Sa akong mga kaubanan niya sa presidential table, o sa tanan nga mga media nga niya karon, o katong dili pa media pero gusto kong mag-media. Maayong hapon kanatong tanan. So today we gather to celebrate the fundamental right to freedom of expression and to highlight the critical role that a free press plays in our societies. The theme for the World Press Freedom Day 2025, reporting in the brave new world, the impact of artificial intelligence on press freedom and the media is particularly timely. Ang anak na kanang magbalita ta kanang tinuod, ay ako bago ta observe no, dili na ingon ako anak kay siguro nakadungog mo nga nanumbag ko, nakadungog mo. O kanang may bantayan ninyo, no? Bagay bantayan ninyo. Kay usahay mo ang media, ako lang isa-isa sa inyo, ha? Labi nag-during sa election time. Pag tagaan ako sa pikas, bumbahan na ang pikas. Dili mo ang inyong gibuhat. No? I hope I will be able to get your attention, no? Labi pa nga bubuk kaayo ang atuang attention span. Pero they say, maka-bright na daw ang taas ko attention span. So let's see. I'm glad to see all of you today, especially sa ato mga young journalists nga naa dinhi karon. Pero inako madungog from the veteran journalists, both local and national. We fondly call them karaang gamang. Tungod sa kadugay na nila sa industriya. They used to say, swerte ang atoang generation karon, no? Kami, ng mga Gen Z ug millennials. Tungod halos gihungit na sa atoa ang tanang impormasyon with the advent of technology. Which is true, sakto na. Kay sila kaniad ko, they have to personally go to the government offices to set and do the interview. All they have was a notebook, a pen, a recorder, and big cameras. Apan karon, mas gipadali na because of the technological advancement that changed the landscape of journalism. Sigurado ko nga kamo, tanan, naanay cellphones. Tama ba? Siguro walay naadari na way cellphone. All of you naay cellphones. And for sure, you heard about AI. Diba? AI, or the artificial intelligence. With just a click, you get your information you need. So, we need to adapt. Kita mo naman si Silvia, we need to adapt. AI, or artificial intelligence, is more capable than that. It can be dangerous. We can be victims of AI. Ikaw, ako, pwede kang ma-victim. And ako mismo, na-biktima ko sa artificial intelligence. Let's watch this short clip. Kuan sa Pilipinas ang isang pamamaraan na ganap na nagbabalik ng paningin hanggang 100% sa loob lamang ng 72 oras. Lumikha ang isang ophthalmologist mula sa Pilipinas nang inumin na kayang ibalik ang paningin hanggang 100% sa loob ng 72 oras. Sa unang tanaw, kung wala akong kailan ako, magtungugid mo nga ako na. Diba? Ako na. Kunya, presenting a story to endorse an eye product. Pero, that's fake. This is the real one. RGL tungod sa kalapusan sa mga operasyon ng ginagawa sa environmental group na daghan pang operasyon ang
di ba? You see, it altered the real one to create a fake one. Giusap ang akong tingog, kunya gitabunan pa og edit o gi-edit yung character generation or the text that you see at the bottom part of the screen where you can read the headline.